Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. May nararanasang pag-ulan sa ilang lugar sa Metro Manila, tulad po dyan sa EDSA Reliance sa Mandaluyong City at iba pang lugar kung saan mabigat ang daloy ng trapiko sa ngayon. Nakataas po ang orange warning ng Pag-asa sa Metro Manila, pati sa mga karatig probinsya ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Pampanga, Bulacan, Laguna at Rizal. Dahil po sa malalakas na pag-ulan, posible ang pagbaha. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naghasik ng takot sa ilang kalsada sa Metro Manila ang ilang kabaong magkakahiwalay na inabandona. Ang iba, may litrato ng Chinese officials na inuuod o mensahe kontra China. Kinondena na yan ng Malacanang at ng Department of Foreign Affairs. Nag-iimbestiga na ang Philippine National Police lalo't nakuna ng CCTV ang pag-iwan sa ilang ataol. Panoorin yan sa pagtutok ni Ian Cruz. Sa katahimikan ng madaling araw kanina, pumarada sa Welcome Rotonda sa Quezon City ang isang van na nakatakipang plaka. May mga nakamask na magkakasunod na bumaba, kabilang ang ilang lalaking may kargang puting kabaong. Iniwan nila yan sa mismong rotonda bago bumalik ng sasakyan ng iba. Ang babaeng naunang bumaba, kaswal namang naglakad palayo. Malaburol ang kanilang iniwan na may mensaheng Chinese Communist Party, greedy at salot. Kapag may malaking issue sa bansa, lagi may kilos protesta dito sa Welcome Rotonda sa pagitan ng Quezon City at Maynila. Karaniwan o ordinaryong tanawin na rin ang mga nagbababa ng gamit dito na karaniwang ginagamit sa mga protesta. First time nangyari daw, nakamas sila. Alam mo naman, pag may mga ganun, minsan iniisip na magrarally lang dyan, maglalagay lang ng props. Pagkahalos isang oras lang, may nag-iwan din ng kabaong sa Boy Scout Circle Rotonda sa South Triangle, Quezon City. Bukod sa mensaheng pareho sa nasa kabaong sa welcome, may litrato rin sa kabaong. Kinuha na ito ng Quezon City Police District. May 3 tao na naglapag. Isang babae, 2 lalaki. Tapos van na puti na walang plate number. Inisip namin na may tao kasi pero wala naman po, litrato lang. May nag-abandon na rin ng kabaong sa bangketa sa Rizal Avenue Extension sa Caloocan na hindi na nilapitan nang nakakuha ng video. It might be a threat. I will contact with the policeman. Gayun din sa Santa Cruz, Manila. At sa Hilpuyat Avenue sa Makati, malapit sa Chinese Embassy. Nang suriin ng Makati Police Bomb Squad ang huli, tumambad ang mga papel na pareho rin ng mensahe at mga litratong kamuka ni na Chinese President Xi Jinping, Chinese Foreign Minister Wang Yi at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. So anong gagawin po ninyong coordination sa kanila? May magdadagdag ba ng police dito sa area o ano ang plano? So as of na, wala muna kami masasabi niya kasi makipag-coordinate pa kami. Walang laman yung kabaong. Maliban lang doon sa may laman na parang tarpaulin. Standard operating procedure tayo. Naproseso na ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ng pulisya lahat ng mga kabaong na inabandona sa pagitan ng alas 2 at alas 4 ng madaling araw. Iniutos na ni PNP Chief Jose Melencio Nartates ang malalimang investigasyon sa mga ito. Kung magbabase po tayo dun sa mga ikinalat nila, parang iisang grupo nga po yung pinanggalingan. Pero sa ngayon po, hindi pa po final. Ongoing po yung ginagawang backtracking and forward tracking po ng ating mga CCTV footages. Pwede po silang kasuhan ng malicious mischief. Pwede din po yung ating alarms and scandal. Git ng Department of Foreign Affairs, hindi nito kinukonsinti ang anumang gawain o banta ng karahasan laban sa kahit sino, kabilang ang mga dayuhan o kanilang opisyal. Dagdag nito, hindi kasama sa kalayaang magpahayag ang mga banta ng karahasan o anumang gawaing maglalagay sa panganib at seguridad ng iba. Hindi po kayo pinipigilan sa inyong freedom of expression, pero ang mga ganitong gawain ay hindi nakakatulong sa ating bansa. Taong 2021 ay may nag-iwan ng mga kabaong sa Boy Scout Rotonda sa Quezon City at Guadalupe, Makati na nagkokondena naman sa Communist Party of the Philippines. Ian Cruz, nakatutok, 24 Oras.
Kahit mabundok, binaha ang ilang kalsada sa Baguio at mga katabing lugar sa Benguet, kabilang ang ilang strawberry farm. Kaya umapela ang mga otoridad sa mga turista na huwag na muna dumayo roon. At live mula sa Baguio City, nakatutok si Marisol. Marisol. Vicky, wala ng bagyo pero buong araw pa rin inulan ang Benguet. Gaya na lamang dito sa Baguio City. Sa maulang panahon pa rin gumising ang mga taga Baguio City at La Trinidad, Benguet. Wala na halos makita sa mga kalsada sa lakas ng ulan at kapal ng hamog. Kasi baka maaksidente po yung mabagsakan ng mga bato. Kaninang umaga, binaha pa ang bahagi ng Baguio Bawang Road sa Barangay Irisan, kaya't pahirapan ang pagdaan ng mga motorista. Ayon sa DPWH, dulot ito ng limitadong kapasidad ng kanal na kasalukuyang kinukumpuni. Ang Cannon Road naman, sarado pa rin sa mga motorista. Dito, kitang-kita ang malakas na ragasan ng tubig galing sa bundok sa bahaging ito na nasabing lugar. Sa Barangay Lubas sa La Trinidad, ilang pamilya ang inilikas. Gaya na lamang ng pamilya ni Ami. Natakot daw siya nang pasukin na ng tubig at putik ang kanilang bahay. Kaya nga nagparesyo na raw siya at kanyang 4 na anak. Lumikas po kasi ma'am kasi yung sa bahay namin sa taas na flood po. Tsaka na landslide niya sa taas. Naninulbos po ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napaluhan naman si Mayan nang maisip ang panganib na maaaring idulot ng landslide sa kanyang pamilya. Lalo't 3 taong gulang lang ang pinakabata sa 3 niyang anak. Wala sa isip ko. Parang ang ginawa, ang nasa isip ko is maglinis na lang. Nung pumunta kami dito sa baba, saka ko na lang naisip nga kung nandun pa kami tapos biglang lalakas pa yung tubig. Hindi ko na alam. Pinilikas namin kasi nga lumalakas yung ulan, yung tubig na nanggaling sa bundok, lumalakas din. Yung putik sa itaas pumupunta sa kanilang, in fact, bumabahay at saka sa paligid nila sa delikado. Kaya pinaano ko, pinilit ko. Laking tuwa nila nang magpaabot ng tulong ang Kapuso Foundation. Samantala, sarado mga pasyalan ng City of Pines gaya sa Burnham Park. Gayun din ang strawberry farm sa La Trinidad. Ganito ang itsura niyan ng datnan namin kanina. Nalubog sa tubig ang mga pananim ng strawberry at lettuce. Kahit masama ang panahon, ilang strawberry farmers ang nagtsatsagang bunutin ang kanilang mga pananim na ilang araw na raw lubog sa baha. Susubukan daw nilang ilipat yan sa ibang lote para kahit papano ay mapakinabangan pa. Hindi raw kasi biro ang perwisyo na dulot ng bagyo at ang masamang panahon na hanggang ngayon ay nararanasan pa rin dito sa La Trinidad, Benguet. Pero ang kanilang mga pananim na lechugas, tuluyan nang nasayang. Ita-transfer para napa-flood kasi dito, ma'am. Nakaka-harvest ka ba kayo niyan? Ay, hindi na po, ma'am. Susira na yan. Oo, sira na. Lugi. Oo. Mga magkano ang nawawala sa inyo pag ganito, ma'am? Malaki, ma'am. Kapag kasi ilang buwan pa na magtatanim ulit. Ang OCD Cordillera umapila sa mga turista na kung maaari, ipagpaliban na muna ang pag-akyat sa Baguio dahil sa masamang panahon. Pag ganitong panahon, dinidiscourage na po namin yung mga tourism activities dito. Lalong-lalo na po yung kung hindi naman po importante, ang pagpunta dito ay pagpaliban na lamang po. Yung iba naman po ay pinopostpone muna, ino-hold in abeyance para po hindi na po maapektuhan yung safety. Patuloy din ang paalala ng DPWH sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho. Patuloy raw nilang minomonitor ang sitwasyon at nagpapatupad ng mga hakbang, gaya ng rerouting scheme upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Vicky, talaga namang walang humpay ang malakas na pag-uulan na hanggang ngayon ay patuloy pa rin nating nararanasan dito sa Baguio City. Kaya naman round the clock ng monitoring ng otoridad dahil alam mo, Vicky, bukod sa mga pagbaha, binabantayan din nila ang mga landslide-prone area sa lungsod. Vicky. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Marisol Abduraman. At mga kapuso, wala pong pasok sa ilang lugar bukas dahil nga sa epekto ng habagat. Suspendido ang Saturday classes sa lahat ng antas sa lungsod ng Marikina, gayon din sa buong probinsya ng Cavite. Patuloy pong tumutok para sa bagong abiso ng suspensyon ng pasok. Mga kapuso, ingat naman sa mga dekuryente kahit pa super liit na ventilador o clip fan. Patay ang isang bata nang makuryente sa ganyan. Nakatutok si Bam Alegre.
Ganito kasigla ang 11 taong gulang na si Mai. Pero ang kakulitan niyang ito, isa na lang alaala ngayon. Nakaburol siya ngayon sa Las Piñas matapos makuryente dahil sa isang nagmalfunction na clip fan. Itong electric fan nga daw po ang sanhi dun sa pagkakuryente kasi yung dulo niya naputol po eh. Naputol bali ang dulo. Ngayon yung kaputol nun dumikit po dun sa double deck namin. Ngayon nung dumikit yun doon sa di nakadikit, itong anak ko naman kasi basa. Tapos basa na rin yung flooring kasi nga nagigib siya na wala kasi kaming tubig, naputulan kami gawa ng sa hirap nga namin. Sa lakas daw ng pagkakakuryente ni Mai, nadamay din ang kanyang lola at kapatid. Sumigaw daw. Aray daw, sabi ng ganon. Parang narinig na umaray. Tapos nakita ng nanay ko, nanginginig na. Sabi ng nanay ko, kulot, huwag ka magbibiro, sabi ng ganon. Natatakot na ako, sabi ng nanay ko. Di ang ginawa nanay ko, hinawakan siya. Kala niya, nagbibiro lang, hinawakan. Nakuryente na rin siya, tapos sumawak din yung si Bibi, nakuryente na rin yung bunso ko. Namamasada noon si Noel bilang tricycle driver nang maaksidente ang anak. Sa ospital na lang niya inabutan ng anak na wala ng buhay. Laban ka naman na, huminga ka. Sige na, gumalaw ka kahit isa lang. Ayaw talaga, wala na talaga siya. Malambing po siya. Yung darating sa terminal ni nabiyahe ka ron, hingi po ng baon. Pag nakita ko, yayakap na yan sa akin, tapos ikikis niya ako niyan. Hingi naman ng kiss naman yan. Tapos, yung buko kasi ito, ganito, mahaba. Susuklay niya, tapos itatali niya. Itatali niyan. Hindi ko natatanggalin yun hanggang sa papasok siya ng school. Pagbaba niya na naman ng e-trike ng sakyan, sasabihin niya na naman, pa, kiss. Dami na nga kiss. Ito yung mismong clip fan na ayon sa ama ng biktima, naging sanhi ng aksidente. At ito yung dulo ng kable na natuklap at na-expose, kaya naging simula ng pagkakakuryente ng biktima. Problema pa sa ngayon ang pagpapalibing kay Mai. Humihingi kami ng tulong sa mga kinauukulan para naman ma-avail po nila yung libreng libing. Iba yung ingat din ang paalala ng pamunuan ng barangay sa paggamit ng mga dekuryenteng gadget sa pamamahay. Katulad po ng clip fan na ito, which is nakikita po natin, ang dami, halos lahat po ng kabahayan ay gumagamit po nito. At ang mga minor de edad, ang mga bata po ay kanila pong sila na yung nagpa-plug na nito at napakadelikado. Baka may mga sugat na wire na alam naman natin na baka mamaya undersize po yung mga wires nito. So maging po tayo mapagbantay at maging lesson na po ito. Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Inakusahan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si dating Speaker Martin Romualdez na nasa likod umano ng pagbaliktad ng ilang nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico para umano pahinain ang kaso. Pagdidiin ng Ombudsman, gagamitin pa rin ang mga testimonya. Nakatutok si Joseph Moro. Paniwala ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, wala nang iba kundi si dating Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbawi ng testimonya ng mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldico. Posible na ang kampo po ni Martin Romualdez ang nasa likod sa pagrekante ng APA? Siyempre. Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang sa pag nagrekante yan? Ang binabawi nilang testimonya ang kanilang naunang pahayag na naghatid sila ng mali-malitang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, noong Speaker Romualdez at iba pa. Ang sinumpang salaysay nga ng tatlo sa kanila ay ginamit ng Ombudsman para imbestigahan ang pagkakasangkot ni Romualdez sa flood control scam. Sabi ni Remulla, gustong pahinain ni Romualdez ang kasong binubuo ng Ombudsman. The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. Kumaga they're chipping away the... Oh, they're trying to do it, yeah. They're trying to do it. They're desperate. Ang sabi sa GMA News ng mga dating bodyguard, tinakot sila ng Ombudsman na sasampahan sila ng patong-patong na kaso kung hindi sila pipirma sa inihandang affidavit. Pinabulaanan din niya ni Remulla at sinabing meron silang ebidensya na hindi nila pinilit ng mga dating bodyguard. These people, freely on their own, went with one of the Ombudsman people to go to the locations, and they were the ones who pointed at specific locations where they deliver the money. Ayaw nga nila ng protection kasi nga kaya nila yung sarili nila. Paano sila matatakutin? We're offering them security. May tumatawa pa nga May kinikilig pa nga habang pumipirma
Tuwan-tuwa eh. Mariin namang pinabulaanan ni Romualdez ang paratang na siya ang nasa likod ng pagbaligtad ng mga dating tauhan ni Ko. Ang pagbaligtad nila ay patunay umano na mga akusasyon ay hindi totoo at gawa-gawa lamang. Ayon kay Romualdez, haharapin niya ang mga aligasyon at dedepensahan ng sarili. Pero umatras man ang tatlo, sabi ni Remulla, gagamitin pa rin ng ombudsman ang kanilang mga testimonya. Hindi aniya porke binawi ay hindi na totoo ang mga sinabi na nila. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. Ang recantation is frowned upon by the courts. That is the way that the courts are supposed to treat recantations. Especially, ito nga, twice na nag-issue ng testimonies against Romualdez itong mga to. Afterthought na yan eh. Ngayong tinalikuran na ng tatlong mga dating bodyguard ang kanilang mga salaysay dito sa Ombudsman, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, posible na rin silang maging kapwa-akusado ni Romualdez at Co. They'll be charged. What charge, sir? To be part of the, as part of the, we will do it. We will, as one of the accused. Na-charge namin sila. In which case? That's natural. That's natural. Kasi nga, kaya nga hindi sila chinarge. Kasi nga, tumitestigo sila. Pag hindi sila tumestigo, di charge namin sila. O co-accused na sila. Hinihingan pa namin ng pahayag ang tatlong bodyguard at kanilang abogado na si Levito Baligod. Pero dahil sa pagbawi nila ng mga testimonya, iniurong ni dating Senador Sonny Trillanes IV ang reklamong cyber libel laban sa apat na isinampa niya matapos ang aligasyong hinatiran din siya ng pera. Sabi naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo na naghain sa kanila ng reklamong oral defamation dahil din sa parehong aligasyon. Expected ko na ho yun na magre-recanto sila because talagang from the very start, alam naman ho ng lahat ng tao na those stories that they're making up. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi siguro ganun kadaming demanda ang abutin nila. Halos lahat na binanggit nila, nagdemanda including myself Doon siguro sila naisip. And then just to clarify, yung final ho namin sa Pasay, hindi po sila nag-a-appear. Ilang beses na po sinapina ng Pasay Fiscal's Office. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Ikinababahala ng prosekusyon ang pahayag kahapon ni Vice President Sara Duterte na may pending dalo o pagbalik ng batas sa kanyang impeachment trial. Git nila, wala yan sa lugar at nagtatanim ng duda sa isang constitutional process. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan. Ang batikos na ito ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sariling impeachment trial na may binabaluktot daw na batas, pinalaga ng prosekusyon. This sweeping accusation necessarily casts doubts on the integrity of this constitutional process, no? And it also not just the process itself, but the impeachment court. So we think this is uncalled for. Nakakabahala raw ito, pero ipinauubaya na ng prosekusyon sa impeachment court ang anumang hakbang laban sa mga pahayag ng bise. Maaari po yung contempt, maaari din po just generally address siya during the proceedings of the next trial date. We will leave it to the judicious discretion of the presiding officer on how would he appreciate this if it constitutes an attack on the integrity of the constitutional process and the constitutional institution of the impeachment court. I guess we'll leave it at that, but it's very troubling. Sa pagbatikos din daw ni Duterte, napapaisip ang prosekusyon kung nirerespeto ba ng bise ang proseso. Kung at every turn ay may naririnig tayong pag-undermine ng process na yon sa nakasalang sa mismong paglilitis, that puts into question kung gaano po ba nirerespeto ng public official na yun, si VP Sara here, yung proseso na ito, yung authority ng lahat ng mga nakasalang dito, at syempre, at the end of the day, yung mamamayan. Hinihinga namin ang tugon dito si Vice President Duterte.
Ang pagsita naman sa Senator Judges ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na halos nag-aabogado na raw ang ilan sa kanila para sa bise, bunsod ng kanilang pagtatanog sa paglilitis. Marami po kasing lumalabas sa impeachment na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat, dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. Sinagot ito ni Senator Judge Robin Padilla. Anya, bilang senator judges, hindi raw sila nakikipagdebate sa testigo at hindi rin naman daw ito papel ng isang judge. Nagtatanong lamang daw ang isang judge upang malinawan at para malaman ang katotohanan. Patuloy naming hinihinga ng komento ang Senate Impeachment Court. Sabi naman ng prosekusyon, hindi sila nababahala sa obserbasyon ni Castro. Even when Attorney Claire is saying na bias ang ibang senator judges, no? I think mag-focus tayo dun sa ating testigo. That regardless of the nature of the questions, kahit sang anggulo mo siya tanungin, very consistent ang testigo sa kanyang isinasagot. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Itinakda sa Lunes ng Sandigan Bayan ang unang pre-trial sa kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta at 3 kapwa-akusado. Kanina nagpunta sa Sandigan Bayan 3rd Division si Marcoleta, dating Representative Mike Defensor at 2 kapwa-akusado para po yan sa signing ng Joint Stipulation of Facts. At ngayong nalagdaan na ang mga stipulation, maglalabas ang korte ng pre-trial order o ang inaasahang flow ng paglilitis. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Nasa TV na ang Forever. Hindi nilang kasi mapapakinggan ang mga kwentong tampok sa radio program na Barangay Love Stories ni Papa Dudut. Mapapanood na rin yan next month sa GMA. May chika si Nelson Canlas. Nasa TV na ang Forever. Hindi lang natin mapapakinggan ang maraming kwentong magbibigay aral, muling magpapatibok sa ating puso. Aantig sa ating damdamin at magbibigay ng pag-asa. Ang Barangay Love Stories ng Barangay LSFM, mapapanood na sa telebisyon. Hosted syempre by the one and only Papa Dudut. Dinalaw ng GMA News ang photoshoot ni Papa Dudut. Present para suportahan ang proyekto si GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelion at iba pang GMA executives. I am very excited para sa opportunity na to dahil mas malaking platform kasi, no? Mas maraming makakapanood. Yung dating ini-imagine nila na drama, ngayon magkakaroon na ng picture sa TV. Lagi naman akong kinakabahan every time na humaharap ako sa mikropono. Kasi iba't ibang kwento, iba't ibang mga problema ang binabasa natin. Pagmamahal kay Papa Dudut. Asahan daw na makaka-relate ang mga manonood sa mga kwento at mga payong tagos sa puso na bibigyang buhay ng mga naglalakihang bituin sa loob at sa labas ng Kapuso Network. Mapapanood na ang Barangay Love Stories sa GMA this September. Ang nakakatuwa kasi pumayag sila na may kabahagi ang GMA Radio. Sila yung mga advisors and syempre andito rin ako. Plus adding yung public affairs syempre. Kilala natin bilang pinakamagaling sa storytelling sa TV platforms. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, mahigit 90,000 ang binaha sa Pangasinan dahil sa bagyong Maymay at Habagat. Tumaas kasi ang level ng ilang ilog doon at ang sitwasyon tinututukan live ni Sandy Salvacio mula po sa GMA Digital TV. Sandy! Emil, patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa mga river system dito sa Pangasinan dahil patuloy din ang pagbaba ng tubig mula sa mga upstream river. Muli na namang nalubog sa tubig ang Sitio Bingko sa Barangay Talibao ng Kalasyaw, Pangasinan. Isa ito sa mga dati ng bahain, kaya nakapaghanda ang mga residente.
5 feet dyan, ma'am. Gagawa kami ng mga balsa, ma'am. Ganyan. Kagaya nung 2 bahay, gagawa sila. Preparation na yan, ma'am, bago dumating yung ganito. Ayon sa mga residente ay lampas na sa 5 feet ang antas ng tubig baha dito sa lugar na ito sa Sitio Bingko. Kaya naman yung ilang mga residente gumagamit na nitong balsa at tali katulad na lamang po ng ginagamit ko ngayon para lang makatawid sa kani-kanilang mga bahay. Binaha rin ang mga basketball court na ito. Isa lang ito sa 3 barangay sa bayan na binaha. Bagaman ang iba ay stagnant o naipong ulan ang dahilan, ang iba ay dahil sa mataas na antas ng ilog. Kabilang ang Marusay River na 7.9 feet na kaninang tanghali. Above normal na yan at halos dikit na sa 8 feet critical level. May posibilidad na madagdagan yung ating mga barangays na makakaranas ng pagbaha. Bukod sa Marusay, above normal level na rin ang 4 na iba pang ilog na matatagpuan sa mga bayan ng San Fabian, Santa Barbara, Mabini at lungsod ng Dagupan. Nagbabala na ang Kapitolyo na huwag lumusong o maligo sa mga ilog na yan. Kung kinakailangan lumikas ay gawin na nila. May mga designated evacuation centers naman. Mahigit 93,000 namang tao sa 52 barangay ang binaha. Emil, kapapasok na balita, umabot na sa 8 feet ang antas ng Marusay, Sinukalan River dito sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Ibig sabihin, critical level na ang antas ng ilog. Kaya naman patuloy ang babala ng MDRRMO Calasiao sa mga apektadong pamilya na lumikas na habang maaga pa at patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang barangay DRRM Council. Emil. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Wala pang 1 taon mula nang ayusin pero tad-tad agad ng lubak ang ilang bahagi ng EDSA. Ang mga bagong aspalto kasi nabakbak dahil sa ulan. Nakatutok si Oscar Oida live. Oscar. Yes, Vicky, wala masyadong pagbaha sa Metro Manila ngayong araw. Pero ang mga naging pag-ulan nitong nagdaang araw, nag-iwan ng ilang bakbak na kalsada sa EDSA. Matapos humupa ang mga pag-ulan sa Metro Manila ngayong linggo, ito ang bumungad sa mga motoristang dumaraan sa EDSA. Natadtad na naman ng lubak ang pangunahing lansangan ng Kamaynilaan. Sa bahagi ng EDSA Kalayaan southbound, kita ang malalalim na uka na puno pa ng tubig. Gayon din sa may busway sa may parting Estrella. Abala at posibleng peligroso sa mga motorista ang mga yan, lalo't mahigit 400,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Inabutan namin kanina ang mga taga-Department of Public Works and Highways na isa-isang tinatapalan ang mga lubak. Kaya di nadaanan ng mga bus ang bahaging ito ng busway hanggang sa may parting Buendia. Sinubukan namin silang kausapin pero di raw sila otorisadong magsalita. Pero bakit nga ba nauwi muli sa lubak ang ilang bahagi ng EDSA matapos ang ilang araw lang na pag-ulan? Yan ay kahit katatapos lang ng Phase 1 ng road reblocking ng EDSA kasama ang bahaging nakitaan namin ng lubak. Matatanda ang sinimulan niya noong bisperas ng Pasko noong nakaraang taon at ginasusan ng 1.2 bilyong piso. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng DPWH ukol sa mga nasirang bahagi ng EDSA. Samantala, Vicky, dito sa kinaroroonan natin sa may EDSA southbound lane, partikular dito sa may bahagi ng Makati bago sumapit ng Rockwell, kapansin-pansing mabagal na ang daloy ng trapiko sa mga sandaling ito. Hindi pa rin nagagamit yung busway na gaya ng sinabi natin ay patuloy na kinukumpuni ng mga tauhan ng DPWH sa mga oras na ito. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Sa mga nagpaplano ng lakad ngayong weekend, alamin na natin ang magiging panahon kasama si Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor, magiging maulan pa ba? Salamat, Emil. Wala na ang bagyong Maymay pero magiging makulimlim at maulan pa rin ang weekend sa ilang bahagi ng ating bansa. Yan ay dahil pa rin sa habagat o southwest monsoon na patuloy pong hinahatak o pinalalakas nung bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan nga po yung may international name na Dolphin. At yung bagyong Maymay naman humina po bilang low pressure area hanggang sa tuluyan na pong nalusaw alas 8 ng umaga kanina. Yung sentro ng Typhoon Dolphin huling nakita ng Pag-asa, 900
115 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 155 kilometers per hour. Yung bugso naman papalo sa 190 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pa west-southwest sa ngayon, sa bilis po yan na 15 kilometers per hour. Kahit mababa ang tsansa nitong pumasok sa PAR, lalo't China ang tinutumbok nito ngayon, umaabot pa rin yung trough o ilang bahagi po ng kaulapan nito dito sa may extreme northern Luzon. Kasabay niyan yung epekto nga nitong habagat at ganoon din ng localized thunderstorms na magpapaulan ngayong weekend. Ayon po sa pag-asa, maaaring magtagal pa hanggang early next week ang epekto ng habagat. Mga kapuso, ito pong habagat ay hangin na warm and moist yung katangian, kaya po nakakabuo yan ng mga makakapal na kaulapan na siya namang nagdadala ng mga pag-ulan ngayon sa iba't ibang panig ng bansa. At bukod po dyan, meron ding panibagong cloud cluster o yung po ay mga kumpol ng ulap na nabuo dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa silangan ng Luzon. Sa ngayon, mababa pa naman yung tsansa pero hindi po natin inaalis yung posibilidad na mabuo rin yan bilang bagong LPA o bagyo. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya tutok lang po sa updates sa mga susunod na araw at sa linggo. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan. Dito po yan sa Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, iba pang bahagi ng Central Luzon, NCR, Calabarzon, at pati na rin dito sa bahagi po ng Mimaropa, lalong-lalo na sa Mindoro Provinces. May mga pag-ulan din, dito po yan sa Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, at ilang bahagi ng Samar and Leyte Provinces. May mga pagkakataon pa rin po na malakas yung buhos na mga pag-ulan at bugso ng hangin. Magpapatuloy po yan sa hapon at pwedeng maulit din sa gabi. Posible na rin po makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito yan sa iba pang panig ng Visayas, ganoon din sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at sa iba pang bahagi po ng Luzon. Maging alerto po sa banta ng baha o landslide, lalo na po kung ilang araw na po kayong nabababad sa mga pag-ulan. Pagsapit naman ng linggo, concentrated pa rin yung mga pag-ulan. Dito po yan sa halos buong Luzon at pati na rin dito sa Western Visayas. At check naman po natin para sa mga taga Mindanao. Kung uulan man ay mararanasan po nito. Ito po yung mga kalat-kalat na ulan dahil po yan sa localized thunderstorms. Mostly po kapag hapon o kaya naman ay sa gabi. At para naman sa Metro Manila, mataas pa rin ang tsansang umulan ngayong weekend. Pwedeng may mga break pa rin o mga oras po na hihinto at kakalma yung panahon. Pero pwede pong bumuhos ulit ang ulan after ng ilang oras. Kaya mag-monitor po ng rainfall advisories ng Pag-asa. Yan ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Imposibleng ma-extradite o ipadala sa Amerika si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po yan sa kanyang kampo, kahit hiniling na ito ng US para harapin ang mga kaso niya roon. Ayon sa isang international expert, na kay Pangulong Bongbong Marcos ang huling desisyon para mangyari yan. At nakatutok si Jonathan Andal. Sa Pasig City Jail ngayon nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero kung pagbigyan ng Pilipinas ang hiling ng Amerika na extradition, posibleng sunduin mismo rito si Kibuloy ng mga US Marshal at ilipad papuntang Los Angeles, California. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Most likely US Marshals, meron silang dalang sariling eroplano at susunduin nila si Pastor Kibuloy at dadalhin sa place where the crime supposedly was committed. In this case, baka sa Los Angeles. Doon siya ikukulong sa kulungan sa Los Angeles? Basically doon at saka doon magkakapanan yung kanyang kaso. Batay sa extradition rules na inilabas ng Supreme Court noong nakaraang taon, gugulong lang ang extradition kapag naghain ng petisyon sa extradition court ang Justice Secretary o ang itinalaga nitong State Counsel. Sabi ng DFA o Department of Foreign Affairs, natanggap na nito ang extradition request ng Amerika para kay Kibuloy at ipinasa na nila sa DOJ o Department of Justice. Ang DOJ wala pang bagong pahayag tungkol dito. Sabi ng abogado ni Kibuloy, alam ng kanyang kliyente na pinapa-extradite siya ng Amerika pero wala pa raw silang natanggap ng formal notice. Kapag may nagpetisyon sa korte na ipa-extradite si Kibuloy, sasagutin nila ito. Ihahayag po namin ang mga dahilan kung sa tingin namin ay hindi dapat i-grant o pagbigyan
yung petisyon ng Estados Unidos. Sabi pa sa extradition rules, ikukulong ang extraditee sa kulungan ng NBI o National Bureau of Investigation malapit sa extradition court. Kung kailangan magpresenta ng testigo, dapat magdesisyon ang korte sa loob ng 1 buwan o 30 calendar days matapos ipresenta ang huling testigo. O kung walang testigo, mula sa huling petisyon na natanggap ng korte. Pwedeng iapela sa Court of Appeals ang desisyon at hindi muna yan pwedeng ipatupad habang may apela. May 3 buwan o 90 calendar days ang CA para magdesisyon at ang kanilang judgment ay final at immediately executory na. Kung ang extraditee ay may kinakaharap na kasong kriminal o nagsisilbi pa ng sentensya sa Pilipinas gaya ni Kibuloy, pwedeng i-postpone ang pagpapatupad ng desisyon. Pwera kung pumayag ang korteng humahawak sa local criminal case na pansamantala siyang isuko. Dahil dyan, naniniwala ang abogado ni Kibuloy na imposible siyang ma-extradite. Kung ang isang tao po ay may kasong nililitis na kriminal, halimbawa po dito sa Pilipinas, usually po ay tinatanggihan po yan at hinihintay po na matapos ang paglilitis dito o kaya mag-serve ng sentence kung ang isang tao ay mahahatulan. Pero sabi ng international law expert na si Attorney Ralph Sarmiento, nasa Pilipinas ang bola kung ibibigay si Kibuloy sa Amerika batay sa Article 11 ng Extradition Treaty. Pwedeng i-temporarily surrender to the United States to face trial before the U.S. courts where cases are pending, or pwedeng i-postpone yung surrender. Nasa FBI Most Wanted list si Kibuloy dahil sa mga kasong sex trafficking at racketeering. We have to cooperate in as much as we can dahil we want this type of crime to malakas ang siyempre ang international pressure. Sabi ni Attorney Sarmiento, anuman ang maging desisyon ng Korte ng Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang may huling kumpas kung ipapadala si Kibuloy sa Amerika. Yung extradition po kasi, it is both a judicial and at the same time a diplomatic process. So yung parte lang po ng korte natin is to determine whether or not extraditable siya. Yung implementation po nun, it will be subject to the President pursuant to his prerogatives in the conduct of foreign relations. Kasi titingnan niya yun, yung, for example, yung mga considerations doon like yung relationship natin sa United States. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Timbog sa Pasay at Parañaque ang dalawang amang ng molestya umano at nakabuntis pa ng kanilang mga anak. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Nang makuha ang senya sa kanilang impormante, tumulak na mga operatiba ng Regional Intelligence Division 4A para kunin ang kanilang subject. Kami sa ulo. Arestado ang isang lalaki na may warrant umano dahil sa pang-aabuso sa kanyang sariling anak na minor de edad sa General Trias, Cavite. Paulit-ulit niyang nirape ang kanyang anak hanggang eventually ay nabuntis at nanganak yung minor de edad na bata na kanyang anak. Yun malamang ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng post-traumatic disorder yung minor de edad dahil doon sa kanyang sinapit sa sarili niyang ama. Sa Parañaque City naman, huli ang isang lalaki dahil sa pang-aabuso sa dalawa niyang anak sa kanilang bahay. Nasa abroad ang OFW na ina ng mga bata. Nirape niya ang stepdaughter niya na minor de edad din. And pagkatapos doon ay meron din siyang biological daughter na nirape din niya. Yung stepdaughter niya, no, nagsumbong sa mga kamag-anak. Pero nung una, hindi siya pinaniwalaan. Nagkaroon lang siya ng lakas ng loob nung nabuntisan pa ulit nitong akusado, yung sarili niyang anak. Wala pang pahayag ang dalawang inaresto. Dahil sa mataas na insidente ng sexual offenses sa Calabarzon, muling pinalakas ang kampanya para dakpin ang mga suspect sa ganitong krimen. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Mataas po ang tsansang magka-big time rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo, ayon po yan sa Department of Energy o DOE. Sabi ng oil industry source ng GMA News, 4 piso at 50 sentimo hanggang 5 piso ang posibleng bawas presyo sa diesel at gasolina. Base po yan sa 4 na araw na trading, kaya posible pang magbago. Lumabas ng bansa ang mag-inang Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Ayon po yan sa National Bureau of Investigation o NBI. Iniimbestigahan pa naman sila ng Ombudsman kaugnay ng sabwatan umano
para ma-corner ang ilang kontrata para po sa solar company ni Leviste. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ipinasabina ng National Bureau of Investigation si Batangas Congressman Leandro Leviste kaugnay ng alegasyong sangkot siya sa umunoy planong siraan si Executive Secretary Ralph Recto at iugnay sa isang sex scandal. Kahapon dapat siya haharap pero hindi ito nakarating. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, nasa ibang bansa si Leviste at maging ang kanyang inang si Senadora Loren Legarda. Nagbiyahe sila. August 2, nung Sunday, umalis papuntang Hong Kong si Congressman Leviste, si Senator naman, yung final destination niya ay sa France. Kinumpirma rin ito ng Bureau of Immigration. Miyerkules nung nakaraang linggo, huling nag-attend ng sesyon si Legarda. Wala siya ngayon linggo kahit sa impeachment trial ni na Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate Secretary Renato Bantug, noong Lunes, nagpadala ng sulat ang Chief of Staff ni Legarda sa kanya para sabihing magme-medical leave si Legarda mula August 3 hanggang August 5. Ganito rin ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo. Nagpaalam ho yata naman may leave of absence po si Senadora Loren in fairness to her. Medical leave po, kausap po namin ni SP, yung aming Executive Secretary. Ang sabi naman na nag-file po ng leave si Senadora Loren. For when? Medical leave po. Wala namang balakid sa pag-alis ng bansa ng mag-inang Senador Legarda at Congressman Leviste. Pero matatanda ang sinabi rin kamakailan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iniimbestigahan ng kanyang opisina ang umunay sa buwatan ng mag-ina para makuha ang exclusive government rights ng kumpanya ni Leviste para sa solar energy resources ng bansa. Ang sabi ngayon ni Remulla, yung ba tatakasan talaga nila? I don't think tatakas sila. Babalik yan. Okay, babalik yan. Naniniwala kami, babalik. Thank you, sir. Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba? hiningan namin ng pahayag ang opisina ni Legarda pero wala pa silang tugon. Nagpadala rin kami ng mensahe kay Leviste mismo pero wala pa rin siyang sagot. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. At kaugnay sa kanyang paglabas sa bansa, sinabi ni Senadora Loren Legarda na naghain siya ng medical leave mula August 3 hanggang 5, alinsunod sa Senate rules. Nakiusap din siya sa publiko na huwag iugnay sa mga mali at walang basehang alegasyon ang kanyang biyahe na nakakasira anya sa reputasyon na ilang dekada niyang binuo sa public service. Sinong mag-aakalang pati ang King of Talk, papasok na rin sa Born to Shine. Coming soon na kasi ang crossover ng Fast Talk sa afternoon series na nag-share mismo si Tito Boy Abunda ng kanyang experience. At chika, kay Aubrey Carantero. 1, 2, 3, go! Kanya-kanya na. Mali! Pabirong hirit tuloy ng fans. Baka kaya nag-solo si Jenny. Pero ganun pa man ang itinatakbo ng kwento sa series. Tuloy-tuloy pa rin ang pagka-LSS at mainit na suporta ng U-Mate sa Yumi ng GMA Afternoon Prime series na Born to Shine. After ng pag-crossover ng characters ng Kamao, another surprise crossover ang dapat abangan. This time, no other than the King of Talk Boy Abunda ang special guest as himself. Kinunan sa mismong set ng Fast Talk with Boy Abunda ang interview niya kay Jenny Sikat, ang karakter na ginagampanan ni Zephanie. Medyo nanibago nga raw si Tito Boy, pati na si Zeph nang maupo siya sa hot seat. Nakakatuwa, there was a moment in the interview na munti kong masabing, alam mo Zeph, napigilan ko ang aking sarili. It's fun. It's really fun. Actually, medyo weird po sa feeling na gawin to dito sa Fast Talk. Kasi, syempre, pag nandito ka sa Fast Talk, parang automatic, gusto mong magpakatotoo. Gusto mong maging Zephanie. Pero, di po ako si Zephanie ngayon. Ako po si Jenny ngayon. Bukod sa pag-guest ni Tito Boy sa serye, may isa pa raw siyang ipinagpapasalamat kay Tito Boy. We're just really grateful kasi binigyan po niya kami ng damit, ng isa sa mga costumes sa suot namin sa Born to Shine. Kaya thank you, Tito Boy. Love na love din namin si Tito Boy. Si Tito Boy, aminadong follower din ng Born to Shine. I love watching Born to Shine. Kaya napaka
angkop nitong aming guesting dito sa palabas. At dapat abangan nila. Abangan niyo po, it's an award-winning performance. It's award-winning. Abangan niyo po, masaya po yung ating paglabas dito sa Born to Shine. Ngayong nasa kanyang solo era na si Jenny, marami pa raw dapat abangan sa kanyang kwento at sa grupong Yumi. Hindi man porket umalis na siya, magiging madali lang din ang buhay. Kakaibang na po to. Kumbaga, POV sa story naman ni Jenny and ng family niya. At syempre ng Yumi. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Pasintabi po, sensitibo ang sunod naming iuulat. Hindi po bababa sa 5 ang nasawi sa pamamaril sa isang paaralan sa Nonthaburi, Thailand. Takot na takot ang mga estudyante na nagtago sa ilalim ng mga mesa habang nangyayari ang pamamaril. Meron ding mga lumabas sa mga bintana at nagsitakbo sa kalsada. Ayon po sa mga otoridad, mga guro at staff ng paaralan ang namatay. Binaril din umano ng 14 na taong gulang na estudyante ang kanyang sarili. Mahigit 20 ang nasugatan. Sabi ng Prime Minister ng Thailand, 9 sa kanila ang nasa critical na kondisyon. Ayon sa pulisya, bago ang pamamaril sa paaralan, pinagbabaril din ng menor de edad ang kanyang lolo at lola. Pag-aari raw ng kanyang lolo ang baril. Ayon sa Philippine Embassy sa Thailand, nasa ligtas na kalagayan ang 8 Pinoy na guro sa paaralan kung saan nangyari ang pamamaril. Nagpaabot din sila ng pakikiramay. Mga kapuso, ninakaw saka isinanla ang hindi bababa sa 8 motorsiklong natagpuan sa isang bahay sa Camiguin. Narito ang aking eksklusibong report. Kasama ang mga nawalan ng motorsiklo, pinuntahan ng PNP Highway Patrol Group ang residential property na ito sa isang bayan sa Camiguin. Dito nila natagpuan ang hindi bababa sa 8 motorsiklong nirentangay kamakailan lang. Nag-file po sila ng court in relation doon sa nag-rent. Humarap sa mga pulis ang may-ari ng bahay at nagpaliwanag na isinanla lang umano sa kanya ang mga motorsiklo, hindi raw niya alam na nakaw ang mga ito. Agad niya rin itong isinuko sa mga pulis. Ayon sa PNP-HPG, pinasok ng sindikato ang Camiguin dahil alam nilang mataas ang demand doon ng motorsiklo. Alam naman natin yung access doon, mas maano yung mga motorcycle. So maraming nagre-renta ron. So nakita nilang opportunity. Ayon sa isa sa mga natangayan ng motorsiklo, magaling bumoka ang suspect na nakausap niya. Ang sabi po nila is may daw sila mag-anak na galing abroad, tapos magtuturo po dito sa Camiguin. Yung sabi po nila is 1 week lang daw. So sa halip na gamitin, sinanla po? Yes po. Handa raw makipagtulungan ang asosasyon ng mga nagpaparenta ng motorsiklo sa probinsya. Ang talagang naapektuhan dito yung may-ari ng mga motorsiklo Kasi yun lang ang hanap buhay na namin. Kawawa yung nagninegosyo ng mabuti, sir. Ginaganyan lang nila. At large, ang 4 na babaeng nasa likod ng rentangay pero sila'y kinasuhan at pinasampina na. Ang pinagsanlaan naman, iniimbestigahan kung ano ang pwedeng pananagutan. Meron pong criminal liability kung sino man po ang magbebenta ng galing sa nakaw. Ito po ay anti-fencing law. Pero kung ito naman po ay isinangla mo at nirentahan mo lang, ito po ay estapa. Sa mga financer natin, ay pwede rin po silang makasuhan doon dahil pagtanggap po nila ng mga galing sa hindi tamang pamamaraan. Ugaliin po nating suriin yung nagbebenta kung siya mga po ba ay legitimate o legal owners ng unit na binebenta niya para hindi po tayo mabiktima. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Sinampahan ng Ombudsman ng 9 counts ng kasong graft si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kinasuhan si Rivera ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa conflict of interest. Meron umanong naipanalong government contracts ang construction company na konektado umano kay Rivera. Nairaffle na sa iba't ibang dibisyon ng Sandigan Bayan ang kaso. Wala pang tugon si Rivera nang kuhanan namin ng pahayag pero dati na niyang itinanggi ang paratang. Conflict of interest. May kasamang flood control. Conflict of interest, sir, as to why? Meron ba siya? Contractor.
Mga kapuso, nasunog ang mahigit 3 dekada ng pagawaan ng mga kandila sa Manawag, Pangasinan. Umabot po sa ika-4 na alarma ang sunog pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Ayon sa may-ari ng pagawaan, nagsimula ang sunog sa silid kung nasaan ang mga makinang ginagamit sa paggawa ng kandila. Idineklarang fire out ang sunog makalipas ng halos 9 na oras. Wala pong nasaktan sa insidente. Kinondena ng Chinese Embassy ang mga kabaong na ikinalat sa Metro Manila. Nang ilan ay may mga litrato ng Chinese officials o mensahe kontra China. Tinawag ito ng embassy na lantarang pang-uudyok, pag-atake, pananakot at pagbabanta. Kasuklam-suklam at walang kahihiyan nila ang hakbang. Dagdag nito, ipinakikita ng insidente na may mga taong gustong maghasik ng galit at mag-udyok ng hidwaan sa pagitan ng mga Tsino at mga Pilipino. Pero iginiit nilang hindi ito magtatagumpay. Nanawagan sila sa Pilipinas na magsagawa ng masusing investigasyon para mapanagot ang mga nasa likod nito. Nauna nang tiniyak ng pulisya at palasyo na iniimbestigahan na yan. Nakipagsanay sa puwersa ng iba't ibang bansa ang ilang Pilipinong piloto, pati Navy at Army personnel ng Sandatahang Lakas. Sa Australia yan ikinasab bilang bahagi ng Defense Cooperation. At mula roon, nakatutok live, Rafi Tima. Rafi! Muli nga nagpakitang gilas ang mga sundalong Pinoy sa isinagawang pinakamalaki at pinaka-prestihiyosong multinational air combat exercise sa buong mundo, ang Exercise Pitch Black 2026 dito sa Darwin, Australia. Noong 2024, sa unang nilang pagsali, tinawag silang mga rockstar. Ngayon naman, bagamat isa ang Pilipinas sa may pinakamalit na air force sa rehiyon, dahil sa kanilang ipinakitang husay sa halos isang buwang military exercise, binigyan ng mas malaki responsibilidad ang mga pilotong Pinoy. Ito ang huling misyon ng 4 na FA-50 Light Multi-Role Fighter Jets ng Philippine Air Force sa Exercise Pitch Black 2026. Night flight operation kung saan kasama nila sa ere ang 12 ng iba pang fighter jets mula sa iba't ibang bansa. Personal itong sinaksiyan ni Defense Secretary Gilberto Chidoro kagabi. Isa lang ito sa maraming pagsasanay ng mahigit 100 fighter jets mula sa 21 bansa sa nakaraang 3 linggo. Pangalawang beses pa lang itong pagsali ng mas maliliit na fighter jets ng Pilipinas, pero pansin na raw agad ng mga organizer ang husay ng mga pilotong Pinoy. Ang tingin nila is ang capability natin ay limited. Pero with this, parang na-recognize nila na kaya nating makipagsabayan with the upgrade na nakuha ng ating FA-50 from 2024 up to 2026. 4 na aeroplano lang ng Philippine Air Force ang sumali dito sa Pitch Black exercise dito sa Australia, pero 166 yung buong contingent ng Pilipinas dahil kasama rito yung mga support staff at yung mga personnel na nagme-maintain dito sa mga FA-50 ng Philippine Air Force. Si Major June Liza Campuzano Beran, isa sa iilang babaeng piloto na lumahok sa exercise. Siya ang kauna-unahang babaeng fighter jet pilot sa Pilipinas. Aminado si Major Beran, kabado siya, lalo na nang sumabak sa dogfight o air-to-air combat kalaban ng mas mga modernong jet ng ibang bansa. Yung rush up ng emotions, ng adrenaline, kung paano ka, paano mo takasan if nalock ka ng kalaban. So, paano ka makaiwas doon, paano makasurvive, paano mapapahaba at least man lang yung span of time na yon para hindi ka naman yung agad-agad mamamatay, di ba? Parang gano'n. At least nainapan siya. Kaya naman sa pulong ni Defense Secretary Chidoro sa kanyang counterpart sa Australia, hindi maitago ng kalihim ang pagmamalaki sa mga Pilipinong piloto. We are also very proud to have had the first Filipino fighter pilot to be qualified as a force commander, leading a force of 40 fighter aircraft. And thanks to the enhancements we have made to our current systems, this has enabled us to take such a role. Dito, nakikilala ng mundo na palakas tayo at hindi na tayo pwedeng biruin. Bukod sa air combat exercise, may mga pagsasanay din ng mga Navy at Army personnel ng AFP dito sa Australia. Ayon sa Defense Minister ng Australia, umpisa pa lang ito ng pinaigting na defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. So across the 3 domains, we've seen a very significant presence of the armed forces of the Philippines here in Australia. And next year,
We will be in the Philippines participating in exercise Alon 2027. It will be the largest exercise that Australia undertakes outside of our country next year. Inaasahan na rin daw na mapipirmahan na bago matapos ang taon ang pinaplansyang Defense Cooperation Arrangement sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Sa kanilang joint statement matapos ang kanilang ikatlong Defense Ministers meeting, kapwa nagpahayag na matinding pag-aalala ang dalawang Defense Ministers sa mga ginagawang aksyon ng China sa West Philippine Sea laban sa mga barko ng Pilipinas. Nagpahayag din sila ng pagkabahala sa ginawang ballistic missile test ng China mula sa kanilang submarine sa South China Sea. Sana raw manaig ang international law sa pagresolba sa sigalot sa rehiyon. Ayon sa Philippine Air Force, ang training mission kung saan ginawang strike package commander ang isang major na pilotong Pinoy, 6 na pong eroplano ang kalahok sa exercise at sabay-sabay na lumilipad dito sa himpapawid ng Darwin. Ang Pinoy, pinuha ng 20 eroplano mula sa iba't ibang bansa at matagumpay nilang nagawa ang kanilang misyon. Ngayong araw nagtapos ang exercise Pitch Black 2026 at tinasang uuwi na sa bansa mga Pilipinong kalahok dito. Baon ang bagong kaalaman na handa na nilang gamitin pangunahin laban sa external threats. Pero kung tutuusin, handa man sila, huwag na raw sana ito humantong sa tunay na digmaan. Yan ang latest mula rito sa Darwin, Australia. Emil? Maraming salamat, Rafi Tiba. Bumagal sa 2.3% ang paglago ng kabuang kita sa mga produkto at serbisyo sa bansa o yung gross domestic product sa second quarter ng taon. Yan na raw ang pinakamabagal na naitalang paglago ng ekonomiya mula noong 2009. Pero hindi raw yan dahil lang sa pandemya o gulo sa Middle East. May kinalaman din dito ang pinaimbestigahang katiwalian ng administrasyon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Parang domino ang epekto ng gulo sa Middle East na nagpamahal ng mga bilihin. Kumonte ang padala ng mga OFW at humina ang paggastos ng maraming Pilipino. Bumagal tuloy ang paglago ng kabuang kita sa mga produkto at serbisyo sa bansa o yung gross domestic product na sukatan ng paglago ng ekonomiya. Mula 2.8% noong unang quarter, bumagal yan sa 2.3% na lang nitong second quarter. At kung hindi isasama ang mga panahong may pandemya, ito na ang pinakamabagal na paglago sa loob ng halos 17 taon. Ito ay lowest since Q4 of 2009, kung saan yung ating GDP growth during that time was recorded at 1.8%. Pero may isa pang dahilan ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Bukod sa gera sa Middle East at inflation, ang natenga munang public construction dahil pa rin sa issue ng korupsyon. Public construction is a small part of the economy. There's amount of that contraction, so it's 32%. No, brought a significant impact on the economy. Sabi rin ni Edwin, isang construction worker, kinailangan na niyang mag-extra-extra sa mga araw na walang trabaho sa pinapasukang construction company. Minsan natitigil po ang aming kontrata. Sana po maging tuloy-tuloy po para may trabaho po lagi kami. Nananawagan po kami sa gobyerno na sana tuloy-tuloy ang project namin. Tuloy-tuloy po ang project para may trabaho po lahat. Pero ano bang kaugnayan sa ekonomiya ng mga public construction ng gobyerno? Pinasasahod niyan ang mga manggagawa at nakikinabang ang iba't ibang negosyo tulad ng construction companies at mga building material supplier na may mga trabahador ding pinapasahod. Lahat ng kumikita sa public construction nagkakaroon ng pambili sa ibang negosyo na meron ding mga trabahador. Kaya dumadami ang kumikita at nagkakatrabaho. Pero pag tumigil o nabawasan ng public construction, mawawalan sila ng pambili kaya nababawasan ang kita sa mga negosyo at nagpapabagal ng paglago ng ekonomiya. Ang humihinang paggastos ng mga Pilipino mapadahil man sa inflation, Middle East tension o tigil construction, ramdam sa grocery ito. Dati po, palima-lima yung kuha nila ng noodles. Ngayon pa dalawa-dalawa, isa na lang po. Sabi ng Malacanang, naging maingat lang ang administrasyon sa paggastos. Lalo't may nabistong katiwalian na pinaiimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil minabuti na tignan kung yung mga kontraktor na ito ay dapat na ipagpatuloy mga proyekto na
kung sila ay may magandang record o hindi. Sabi ng DepDev, lalakihan na muli ang paggastos ng gobyerno sa mga susunod na buwan, kabilang yung hindi nagastos nung nakaraang quarter. Kaya asahang lalago ang ekonomiya. Growth could have been easily at least 1 percentage point higher if not for if only we could we made public construction. In the second half, we would expect this momentum that we are seeing to significantly increase public spending. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nag-umpisa sa operasyon para ma-blackmail at mangikil ng ilang kilalang politiko. Pero habang tumatagal, nagpalit-palit na ng mga taong nabanggit. Yan ang ibinunyag ng 4 sa 18 dating bodyguard ni Zaldico na bumawi ng kanilang mga alegasyon kaugnay ng pag-deliver ng mali-maletang pera sa mga personalidad. Nakatutok live, si Mariz Zumali. Mariz. Emil, pamba-blackmail at pangingikil nga, yan daw ang pangunahing layon kung bakit ni-recruit ang 18 mga Marines o mga Maleta Boys kung pagbabasehan ang affidavit na ibinigay sa GMA News ng 4 na bumaligtad na mga dating mga bodyguard ni Zaldico. 4 sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang bumawi ng kanilang mga alegasyon kaugnay ng pagde-deliver ng mali-maletang pera sa mga personalidad. Sa kanilang bagong sinumpaang salaysay, sinabi nila kung paano nagsimula ang lahat. Ang punot dulo raw, operasyon para sa blackmail at extortion. Ang pinagmulan ko nito ay ako'y sinama sa 18 Marines at istorya ng mga basura para sa isang blackmail scam laban sa ilang mga kilalang politiko, para palabasin na tumanggap sila ng iba't ibang halaga ng pera galing kay Congressman Zaldico. Sa salaysay na ito, sinabi niya ang alam niyang operasyon ay pang-blackmail at extortion sa mga personalidad na kilala sa politika, korupsyon sa gobyerno at mga high-profile na tao. Pero habang tumatagal, nagpalit-palit na raw ang mga taong nababanggit. Sabi ng isa pa, ang pag-blackmail at extortion ay para palabasin na tumatanggap ng pera ang mga idadawit na mula kay Zaldico. Pinangakuhan kami ni Atty. Baligod ng malalaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito. At bilang katibayan, sinabi pa nito na sina Congressman Defensor at Senador Marcoleta ang nagsisiguro ng lahat. Ang tinutukoy niya si Atty. Levito Baligod na unang nagharap sa publiko ng 18 dating bodyguards, ilan sa kanila mga dating Marines. Sa aming panayam, itinanggi ni Baligod ang alegasyon ng plano umanong pamba-blackmail. That's ridiculous. I-extort mo sila. Si Martin Romualdez, sino? Mga senador, mga congressmen, that's very far from truth. Medyo exaggerated na yan. Itinanggi rin niya ang paratang ng mga dating bodyguard na pinangakuan sila ng pera kapalit ng pagpirma sa affidavit. Well, yung sinasabi nilang prinomesahan sila para hindi na sila kailangan magtrabaho for the next 2 years is an exaggeration. No? What I actually told everybody, not only the 4, but to the whole 18 plus 7 and plus 10, no? Na kung may problema sa pamilya, pwede kaming magtulungan, no? Pero yung promise na sinabi nilang limpak-limpak na salapi, that is the exact opposite of what I told them. Kanina kasama ni Baligod ang isa sa mga miyembro ng grupo na si George Villalon. Ang sabi ni Villalon, malaking pera umano ang inalok para sa pagbaligtad ng kanyang mga kasamahan. Siya man daw ay inalok din, pero di raw siya kumagat. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person? Yes po, ma'am. Pero walang sasama na doon sa 14? Wala po. Isa si Villalon sa inaresto kanina matapos maglabas ang Las Piñas Regional Trial Court ng arrest warrant para sa grupo dahil sa 4 counts of perjury. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan nyo mabuti yung sinasabi nyo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Nagpadala ka sa pera. Kasama sa binawing alegasyon ng kanyang mga kasamahan ang paghatid umano ng kickback kina Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez at iba pa kaugnay ng flood control scam, bagay na kanila nang itinanggi noon.
Emil, 3 lang sa 13 ang nakapagpiyansa. Sa ngayon ay narito pa sa Las Piñas City Jail ang kanilang abogado na si Attorney Baligod para malaman daw kung ano pa yung mga remedies na pwede niya magawa para makapagpiyansa na agad ang 10 natitira pa na hindi umabot ang pagproseso sa kanilang mga dokumento sa oras ng korte. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Full of gratitude ang pag-welcome ni Sparkle Star Princess Aliyah sa adulthood. Star-studded ang kanyang debut na dinaluhan ng ex-PBB housemates at GMA executives. At live yang ichichika sa atin ni Athena Imperial. Athena! Yes, Iya, matapos nga ang isang buwang paghahanda, ngayong gabi na ang debut celebration ni Sparkle Star at PBB Celebrity Collab Edition 2.0 4th Big Placer, Princess Aliyah. Mula sa sweet at seductive pre-debut shoot, kung saan hands-on si Princess sa pagpili ng concept at kanyang outfit, hanggang sa food tasting at ocular ng debut venue, finally, dumating na ang gabing pinapangarap ni Princess, ang kanyang grand 18th birthday celebration. Sabi ng sister and ng mom ko na parang hindi naman kami nag-debut eh. So, ikaw na lang. Kahit na sabi ko mag-travel na lang tayo, sabi niya hindi, para at least isa sa atin naka-experience ng ganito. Looking like a true princess ang young singer and actress sa blush Frances Libiran gown. At bilang princess of the night, naka-ball gown siya during her grand entrance. Inaabangan din ang performances from the talented debutant. Non-negotiable ko talaga dito. Sabi ko kasi, yung birthday ko, parang gusto ko siyang gawing parang mini-concert ko. Kasi, ayun po, gusto ko nga din i-showcase talaga yung pagkanta ko, pagsayaw ko. Kabilang sa 18 Roses ang male PBB housemates at kasama rin sa 18 shots ang ilang girls mula sa kanilang batch sa PBB. Kasama rin sa kanyang debut entourage ang ilang GMA executives sa pangunguna ni na GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez and Sparkle GMA First Vice President Joy Marcelo. Iya, naghihintay tayo sa pagbabalik ng programa nitong debut celebration at mamaya i-update namin kayo sa mga happenings dito sa Pagdiriwang. Maraming salamat, Athena Imperial. At yan po ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Emil Sumangil. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.